May mga taong pinipiling manahimik sa isang mundong punong-puno ng ingay. Hindi sila nagtatago dahil mahina sila. Lumalayo sila dahil malinaw sa kanila ang bigat ng maling ugnayan. Sa unang sandali pa lang, may tanong nang bumabalot sa isip ng nanonood. Bakit may mga taong mas pinipiling mag-isa kaysa makisama sa lahat? Ang pag-iisa ay hindi palaging tanda ng kalungkutan. Minsan ito ay anyo ng katalinuhan na bihira ng makita. May mga isip na mas lumalalim kapag walang istorbo. May mga pusong mas tumitibay kapag hindi umaasa sa papuri ng iba. Ito ang sikolohiyang madalas hindi nauunawaan ng karamihan. Sa gitna ng paglalakbay na ito, mahalagang suportahan ang mensaheng nagbibigay saysay sa katahimikan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalamang hindi ipinapasa ay unti-unting nawawala. Ang mensaheng hindi ibinabahagi ay nananatiling bulong lamang at ang pilosopiyang hindi isinasabuhay ay nananatiling salita. May sinabi si Marcus Aurelius na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kasama kundi sa kalidad ng kanyang pag-iisip. Ito ang pundasyon ng Stoic na pananaw sa pag-iisa. Hindi lahat ng tahimik ay walang laban. Hindi lahat ng nag-iisa ay talunan. Minsan sila ang may pinakamalinaw na direksyon. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga dahilan kung bakit pinipili ng ilan ang pag-iisa. Hindi para husgahan ang mundo, kundi para maunawaan ito. Hindi para iangat ang sarili, kundi para linisin ang loob. May 8 dahilan na unti-unting huhubog sa mas malinaw na pananaw. At kapag natapos ito, maaring iba na ang tingin mo sa katahimikan. Unang dahilan, mas pinahahalagahan nila ang kapayapaan ng isipan. May mga taong dumarating sa punto ng buhay kung saan mas pinipili na nila ang katahimikan kaysa sa magulong pakikisalamuha na walang malinaw na patutunguhan. Hindi ito nagmumula sa paglayo sa tao, kundi sa malalim na pagkaunawa kung paano naapektuhan ng paligid ang kanilang pag-iisip at damdamin. Ang isip na palaging nalulunod sa problema ng iba ay unti-unting nawawalan ng linaw at direksyon. Sa pag-iisa, nagkakaroon sila ng pagkakataong ayusin ang sarili nilang mundo nang walang panghihimasok. Dito nagsisimulang bumalik ang balanse na matagal nang nawala sa gitna ng ingay ng mundo. Hindi lahat ng ugnayan ay nagdadala ng kabutihan kahit pa ito ay madalas at pamilyar. May mga samahang sa una ay masaya, ngunit sa huli ay nagiging pabigat sa emosyon at pag-iisip. Ang taong may stoic na pananaw ay marunong kilalanin kung alin ang nakabubuti at alin ang unti-unting sumisira sa kanyang panloob na kaayusan. Mas pinipili niya ang katahimikan kaysa sa presensya ng mga taong walang naidudulot, kundi kalituhan. Ito ay hindi anyo ng pagmamataas, kundi bunga ng malalim na pag-unawa sa sarili. Sa gitna ng pag-iisa, mas malinaw na naririnig ang sariling konsensya at prinsipyo. Wala ang mga boses na nagdidikta kung sino ang dapat niyang maging. Walang presyur na sumabay sa agos ng inaasahan ng iba. Ang katahimikan ay nagiging salamin kung saan malinaw niyang nakikita ang kanyang mga hangganan at halaga. Sa ganitong espasyo, nabubuo ang tunay na katapatan sa sarili. Maraming tao ang umiiwas sa pag-iisa dahil natatakot silang makaharap ang sarili nilang mga tanong at kahinaan. Ngunit ang taong mas pinipiling mag-isa ay may tapang na harapin ang mga ito ng walang takas. Hindi siya umaalis dahil mahina ang loob. Lumalayo siya upang mas patibayin ang kanyang pagkatao. Ito ang lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Sa huli, ang tunay na kapayapaan ng isip ay hindi kailanman nagmumula sa dami ng kasama. Ito ay bunga ng malinaw na pagpili kung saan ilalagay ang oras at emosyon. Ang taong mas pinipiling mag-isa ay hindi nawawala ng ugnayan sa mundo. Pinipili lamang niyang makisalamuha mula sa isang buo at tahimik na loob. At dito nagsisimula ang kalayaang hindi kayang ibigay ng kahit sino. Ikalawang dahilan, hindi sila umaasa sa panlabas na ingay para makaramdam ng buo. Sa simula ng kanilang landas, may mga taong unti-unting nakapapansin na ang walang tigil na ingay ng mundo ay dahan-dahang nagpapahina sa kanilang kakayahang mag-isip ng malinaw at may direksyon sa bawat pakikisabay sa opinyon uso at inaasahan ng iba.
May kapalit na unti-unting pagkawala ng sariling tinig at paninindigan. Ang katahimikan ay hindi agad dumarating bilang ginhawa, kundi bilang isang hamon na sinusubok ang kanilang loob at pasensya. Sa mga unang sandali ng pag-iisa, may bigat, pananabik at kakaibang lungkot na hindi madaling ipaliwanag. Ngunit sa mga sandaling iyon rin nagsisimulang mabuo ang kakayahang tumayo nang hindi nangangailangan ng palakpak mula sa iba. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, natututuhan nilang huwag iangkla ang halaga ng sarili sa reaksyon at pagtingin ng ibang tao. Ang papuri ay hindi na nagiging sukatan ng kanilang kakayahan o pagkatao. Ang puna ay hindi na automatikong nagiging dahilan ng pagdududa sa sariling direksyon. Sa gitna ng prosesong ito, tahimik na nabubuo ang panloob na pundasyon na hindi madaling gumuho sa oras ng pagsubok. Ito ang uri ng kalayaang hindi madaling makita sa mga taong laging umaasa sa panlabas na pagpapatunay. Sa katahimikan, unti-unting humuhupa ang pagnanais na ipaliwanag ang sarili. Sa bawat hindi pagkakaunawaan, hindi na mahalaga ang palaging patunayan kung sino ka at kung saan ka nararapat. Ang pag-iisa ay nagiging espasyo ng malalim na pagtanggap sa kung sino ka sa kasalukuyang yugto ng buhay. Wala nang paligsahan na kailangang salihan. Wala nang paghahambing na kailangang panalunan. May mga taong hindi makayanan ang ganitong uri ng katahimikan dahil dito, unti-unting nahuhubaran ang mga inaakalang pagkakakilanlan. Sa pag-iisa, lumilitaw ang mga tanong na matagal nang iniiwasan. Ngunit ang mas pinipiling mag-isa ay handang harapin ang mga ito ng walang pagtatakip. Mas pinahahalagahan nila ang katotohanan ng sarili kaysa sa imahe na madaling palakpakan. Mas pinipili nila ang panloob na tibay kaysa sa panlabas na papuri na panandalian lamang. Ang taong hindi umaasa sa ingay ng mundo ay nagkakaroon ng direksyon na hindi madaling baguhin ng panahon o opinyon. Hindi siya madaling matinag ng pagbabago ng paligid o ng biglaang paghusga ng iba. Ang kanyang kumpiyansa ay tahimik, ngunit matatag, hindi kailangang ipagsigawan. Ang kanyang paglalakad sa buhay ay hindi minamadali, ngunit may malinaw na patutunguhan. At sa ganitong anyo ng pag-iisa, dahan-dahang nabubuo ang tunay na pagiging buo. Ikatlong dahilan, marunong silang magtakda ng hangganan sa sarili at sa iba. Sa umpisa ng kanilang pag-unlad, may mga taong natutong unahin ang malinaw na hangganan kaysa sa pilit na pakikisama na walang respeto sa kanilang oras at lakas. Hindi sila agad humihiwalay sa mundo, kundi unti-unting nagiging mapanuri sa kung sino ang may puwang sa kanilang buhay. Napagtanto nila na ang sobrang pagbibigay ng sarili ay nagreresulta sa pagkapagod na hindi agad nakikita. Ang pag-iisa ay nagsilbing pahinga mula sa patuloy na pag-angkop sa inaasahan ng iba. Dito nagsimulang mabuo ang disiplina sa pagprotekta ng sariling katahimikan. Sa gitna ng kanilang karanasan, naging malinaw sa kanila na hindi lahat ng humihingi ng oras ay karapat-dapat pagbigyan. May mga tao na walang intensyong umunawa, kundi ang kumuha lamang ng lakas at atensyon. Sa pag-iisa, natututuhan nilang pakinggan ang sariling limitasyon bago ito tuluyang maubos. Hindi na nila kailangang ipaliwanag ang bawat pagtanggi. Ang katahimikan mismo ang nagsisilbing sagot. Habang tumitibay ang loob, mas nagiging malinaw ang kaibahan ng malasakit at pagsasakripisyo sa sarili. Nauunawaan nila na ang tunay na kabutihan ay hindi nagmumula sa pagkalimot sa sariling pangangailangan. Ang pag-iisa ay nagiging pagkakataon upang muling kilalanin kung saan nagtatapos ang responsibilidad sa iba. Dito rin natututuhan ang kahalagahan ng pagrespeto sa sariling hangganan. Isang aral na bihirang matutunan sa gitna ng ingay ng pakikisama. May mga tao na binibigyang kahulugan ang pagtatakda ng hangganan bilang paglayo o pagiging malamig. Ngunit ang mas pinipiling mag-isa ay naunawaan na ang malinaw na hangganan ay anyo ng paggalang. Hindi ito pagtataboy, kundi pag-iingat sa kung anong mahalaga. Hindi ito pag-iwas, kundi pagpili ng tamang distansya. Sa ganitong pananaw, nababawasan ang sama ng loob at kalituhan. Ang taong marunong magtakda ng hangganan ay nagkakaroon ng buhay na mas payapa at hindi magulo. Hindi siya madaling maubos ng problema ng iba. May sapat siyang lakas upang tumulong kapag kailangan. Ang pag-iisa ay hindi naging pader kundi sandigan. At sa malinaw na hangganan, natatagpuan ang tahimik na dignidad. Ika-4 na dahilan, hindi sila natatakot harapin ang sarili.
Sa unang yugto ng kanilang paglalakbay, may mga taong dumarating sa malinaw na pagkaunawa na ang pinakamatinding laban sa buhay ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sariling isip at emosyon na matagal nang kinikimkim. Habang ang karamihan ay abala sa pag-iwas sa katahimikan at pananatiling okupado, sila ay kusang humaharap dito kahit may kasamang bigat, pag-aalangan at hindi komportabling damdamin. Ang pag-iisa ay hindi naging takasan mula sa realidad, kundi isang salamin na walang kinikilingan at malinaw na nagpapakita ng mga kahinaan, pagkukulang at lakas. Sa bawat sandaling tahimik, mas nagiging tapat ang kanilang pagtingin sa sariling mga motibo at desisyon. Dito unti-unting nagsisimula ang paghubog ng mas malalim na kamalayan sa sarili. Sa gitna ng prosesong ito, unti-unti nilang hinaharap ang mga tanong na matagal nang itinutulak palayo dahil sa takot o kakulangan ng oras. May mga pagkakamaling kailangang kilalanin ng walang pagtatanggol at mga sugat na kailangang tanggapin ng may pag-unawa. Hindi nila hinahanap ang sisihan o dahilan upang makatakas sa pananagutan. Sa halip, ang pag-iisa ay nagiging ligtas na espasyo upang harapin ang sarili ng walang paghatol at walang pagpapanggap. Sa ganitong paraan, dahan-dahang nagkakaroon ng katahimikan ng loob. Habang tumatagal ang tapat na pagharap sa sarili, mas lumilinaw kung alin ang tunay na mahalaga at alin ang dapat nang bitawan. Ang mga maling paniniwala na dati ay nagbibigay ginhawa ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan sa kanilang pag-iisip. Ang mga takot na minsang humahadlang ay nagiging paalala na lamang ng mga aral na napagdaanan. Ang pag-iisa ay nagiging proseso ng paglilinis ng loob at pag-aayos ng panloob na direksyon. Isang tahimik ngunit mahalagang hakbang patungo sa mas malinaw na landas. Maraming tao ang umiiwas sa ganitong uri ng pagharap dahil dito nawawala ang mga ilusyon na nagbibigay panandali ang ginhawa. Ngunit ang mas pinipiling mag-isa ay hindi takot mawala ng maling pagkakakilanlan na matagal ng kinakapitan. Mas pinahahalagahan nila ang katotohanan kaysa aliw ng pag-iwas at pansamantalang ginhawa. Handa silang makaranas ng sakit kung ito ang kapalit ng tunay na pag-unlad. Ito ang anyo ng tapang na hindi palaging napapansin o pinapalakpakan. Ang taong handang harapin ang sarili ay nagkakaroon ng panloob na tibay na hindi madaling gumuho sa harap ng pagsubok. Hindi na siya umaasa sa panlabas na pag-aapruba upang maramdaman ang kapayapaan. Ang kanyang katahimikan ay nagmumula sa malinaw at tapat na pagkilala sa sarili. Ang pag-iisa ay naging daan ng paglago at hindi hadlang sa pag-usad. At sa pagharap sa sarili, natatagpuan ng tahimik ngunit matatag na lakas. Ikalimang dahilan, mas pinipili nila ang kalidad kaysa dami ng ugnayan. Sa simula ng kanilang pagkamulat, may mga taong dahan-dahang nakararating sa malinaw na pagkaunawa na ang dami ng kakilala ay hindi automatikong nangangahulugan ng lalim, katapatan at saysay ng mga ugnayan sa buhay. Napapansin nila na kahit napapalibutan ng maraming tao, posible pa ring makaramdam ng kawalan ng tunay na koneksyon at pag-unawa. Ang pag-iisa ay hindi nila itinuring bilang kakulangan, kundi bilang pahinga mula sa pilit na pakikisama na walang direksyon. Dito unti-unting nagbabago ang kanilang pananaw tungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga sa isang relasyon. Isang pananaw na hinuhubog ng karanasan at hindi minamadali ng panahon. Sa kalagitnaan ng kanilang karanasan, nagiging malinaw sa kanila na hindi lahat ng koneksyon ay nararapat panatilihin sa mahabang panahon. May mga ugnayang puno ng usapan at tawanan, ngunit kulang sa tunay na malasakit at pag-unawa. Ang mas pinipiling mag-isa ay natutong maghintay ng may pasensya kaysa magpakontento sa pansamantalang presensya. Mas mahalaga sa kanila ang lalim ng pag-ugnay kaysa sa simpleng pagkakapareho ng interes o sitwasyon. Sa ganitong uri ng pagpili, nagiging mas maingat at mapagmatyag ang puso. Habang lumalalim ang kanilang pag-unawa sa sarili at sa iba, mas nagiging sensitibo sila sa enerhiya at intensyon ng mga taong nakapaligid. Madali nilang napapansin kung alin ang nakapagpapalakas ng loob at alin ang unti-unting umuubos ng sigla at kapayapaan. Ang pag-iisa ay nagiging panahong ginagamit upang ayusin ang sariling emosyon at pananaw bago muling makisalamuha. Hindi sila nagmamadali sa pagbubukas ng sarili dahil alam nila ang halaga ng tiwala. Para sa kanila,
Ang tiwala ay bagay na hinuhubog at pinagtitibay sa paglipas ng panahon. May mga taong binibigyang halaga ang pagiging palaging kasama bilang sukatan ng tunay na ugnayan. Ngunit ang mas pinipiling mag-isa ay nauunawaan na ang lalim ng koneksyon ay hindi nasusukat sa dalas ng pagkikita o pag-uusap. Mas mahalaga sa kanila ang katahimikan na may pag-unawa kaysa sa ingay na walang direksyon at saysay. Hindi nila kailangang palibutan ang sarili ng marami upang makaramdam ng kabuuan. Sapat na ang iilan na may malinaw na intensyon at tunay na malasakit. Ang pagpili ng kalidad kaysa dami ay nagdudulot ng mas payapa at mas malinaw na direksyon sa buhay. Ang bawat ugnayan ay nagiging makabuluhan at hindi nagiging pabigat sa emosyon. Ang pag-iisa ay hindi naging pader na naghihiwalay, kundi panala na naglilinis ng mga ugnayan. Isa itong paraan upang mapanatili ang malinaw na pamantayan sa pakikitungo sa kapwa. At sa ganitong pagpili, nabubuo ang tahimik ngunit matibay na koneksyon na tumatagal. Ika-6 na dahilan, hindi sila alipin ng opinyon ng iba. May mga taong dumarating sa malinaw na pagkaunawa na ang labis na pakikinig at pagsunod sa opinyon ng iba ay unti-unting naglalayo sa kanila sa tunay nilang pagkatao. Napapansin nila na sa bawat pagsunod sa inaasahan ng paligid at pamantayan ng iba, may bahagi ng kanilang paninindigan ang dahan-dahang nawawala. Ang pag-iisa ay nagsilbing pahinga mula sa patuloy na paghusga, paghahambing at paglalagay ng sarili sa sukatan ng mundo. Dito nila unang naramdaman ang kakaibang katahimikan ng pagiging malaya mula sa mata at salita ng iba. Isang uri ng katahimikan na bihirang matagpuan sa gitna ng palagiang pakikisama. Sa kalagitnaan ng kanilang karanasan, natututuhan nilang pahalagahan ang sariling paninindigan higit sa bagong opinyon ng karamihan. Hindi na sila agad na apektuhan ng papuri na walang lalim o puna na walang malinaw na layunin. Ang pag-iisa ay nagiging pagkakataon upang palalimin at patibayin ang sariling prinsipyo. Sa ganitong proseso, nababawasan ang takot na magkamali sa harap ng iba at mas nagiging malinaw ang direksyon na nais nilang tahakin. Habang tumitibay ang kanilang loob, mas nauunawaan nila na ang opinyon ng ibang tao ay madalas refleksyon ng sariling karanasan at limitasyon ng nagsasalita. Hindi lahat ng sinasabi ay nagmumula sa katotohanan o pag-unawa. Hindi lahat ng payo ay nararapat sundan o iangkop sa sariling landas. Ang pag-iisa ay nagiging espasyo ng maingat na paghihiwalay ng mahalaga at hindi mahalaga. Isang kasanayang hinuhubog sa panahon at karanasan. May mga taong nabubuhay sa takot na hindi matanggap o maunawaan ng iba, ngunit ang mas pinipiling mag-isa ay handang tanggapin ang posibilidad ng hindi pagkakaunawaan. Mas pinahahalagahan nila ang pagiging totoo sa sarili kaysa sa pagiging katanggap-tanggap sa lahat. Hindi nila kailangang baguhin ang sariling paninindigan upang mapasaya ang mundo. Sa ganitong uri ng paninindigan, unti-unting nagiging payapa ang loob. Ang taong hindi alipin ng opinyon ng iba ay nagkakaroon ng matatag at malinaw na pagkakakilanlan. Hindi siya madaling matangay ng uso, ingay o pansamantalang pananaw ng karamihan. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmumula sa loob at hindi sa palakpak o pagtanggap ng paligid. Ang pag-iisa ay naging sandigan ng kanyang paninindigan at lakas. At sa kalayaang ito, natatagpuan ang tahimik ngunit matibay na lakas ng loob. Ika-7 dahilan, mas malalim ang kanilang ugnayan sa sarili. Sa simula ng kanilang paglalakbay, may mga taong dahan-dahang nakararating sa pagkaunawa na ang patuloy na pakikisama ay minsang nagiging dahilan ng pagkalayo sa sariling damdamin at pangangailangan. Napapansin nila na habang abala sa pag-intindi sa iba, nakakalimutan nilang pakinggan ang sariling loob. Ang pag-iisa ay nagsilbing pahinga mula sa labis na pagbibigay at pakikibagay. Dito nagsisimula ang muling pakikipag-ugnayan sa sarili, isang ugnayang matagal nang napapabayaan. Sa kalagitnaan ng proseso, mas nagiging malinaw ang kanilang emosyon at iniisip. Hindi na nila kailangang takasan ang nararamdaman sa pamamagitan ng ingay o abala. Ang pag-iisa ay nagiging pagkakataon upang kilalanin ang sariling reaksyon at hangarin. Sa katahimikan, natututuhan nilang maging tapat sa sariling damdamin. Isang katapatan na bihirang matutunan sa gitna ng pakikisama. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan sa sarili, mas nauunawaan nila ang pinanggagalingan ng kanilang mga desisyon.
Ang mga dating padalos-dalos na kilos ay napapalitan ng mas maingat na pagpili. Ang pag-iisa ay nagiging proseso ng pag-unawa sa mga pattern ng isip at emosyon. Dito natututuhan ang pagpipigil at pagtanaw sa mas malawak na larawan. Isang kakayahang hinuhubog sa panahon. May mga taong natatakot manatili sa sariling katahimikan dahil dito lumilitaw ang mga tanong na walang agarang sagot. Ngunit ang mas pinipiling mag-isa ay hindi natitinag ng ganitong hamon. Handa silang harapin ang mga tanong kahit walang katiyakan. Mas mahalaga sa kanila ang malinaw na pag-unawa kaysa mabilis na aliw. Sa ganitong pananaw, lumalalim ang kanilang kamalayan. Ang taong may malalim na ugnayan sa sarili ay nagkakaroon ng panloob na katatagan. Hindi siya madaling maligaw sa gitna ng ingay ng mundo. Ang kanyang desisyon ay nagmumula sa malinaw na pagkilala sa sariling halaga. Ang pag-iisa ay naging tulay at hindi hadlang, at sa ugnayang ito sa sarili, natatagpuan ang tahimik na direksyon. May mga katotohanang mas malinaw lamang nauunawaan kapag humupa na ang ingay ng paligid. Ang pag-iisa ay isa sa mga katotohanang ito na madalas husgahan, ngunit bihirang unawain ng buo. Hindi ito pagpiling ginagawa dahil kulang, kundi dahil may sapat na kamalayan. Ang taong marunong manahimik ay kadalasang may pinakamalalim na pag-unawa sa sarili. At sa katahimikang iyon, unti-unting nahuhubog ang lakas na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Ang stoic na pananaw ay hindi nagtuturo ng pag-iwas sa mundo, kundi ng tamang pakikitungo dito. May mga laban na hindi kailangang sagutin. May mga ingay na hindi kailangang pakinggan. May mga tao na hindi kailangang ipaliwanag kung bakit pinili ang katahimikan. Dito nagiging malinaw ang pagkakaiba ng panlabas na anyo at panloob na tibay. Ang pag-iisa ay hindi kawalan ng ugnayan, kundi pagpili ng mas tapat na koneksyon. Ito ay pakikipag-usap sa sarili na matagal nang ipinagpaliban. Isang sandaling huminto upang suriin kung saan patungo ang buhay. Hindi lahat ay handang harapin ang ganitong uri ng katahimikan. Ngunit ang handa ay bihirang maligaw. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang bawat pag-subscribe ay hindi lamang suporta kundi pakikiisa sa mas malalim na pag-unawa. Ang bawat pag-share ay paanyaya sa iba na huminto at magnilay. Sa ganitong paraan ang kaalaman ay hindi nananatiling tahimik. Ito ay nagiging gabay na sama-samang pinanghahawakan. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.